The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees, with some scribes who had come from Jerusalem, gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned Jesus, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.' You disregard God's commandment, but cling to human tradition." He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. For from within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, and folly. All these evils come from within, and they defile." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, dear friends. Pakibati naman ng katabi, pakisabi, Merry Christmas. Joke lang. September 1 na kasi. Pero hindi pa. Ordinary time and Advent season. Matagal pa ang Christmas. Okay, for this morning, our message is simple. Connect with God, connect with others. Pakiulit po. Connect with God, connect with others. Ilan po sa inyo dito ang nakaranas na ng ganito? Gusto mong kumonect gamit ang cellphone mo, gusto mong kumonect sa internet, at yung, alam mo yung, on mo yung data, di ba? On mo yung data, tapos pupunta ka sa Facebook, tapos mapapansin mo parang ang tagal mag-load. Ba't parang walang internet? Tapos doon pa lang man-realize, OMG, kaya pala, wala na akong load. Ubus na, hindi ka nakapagbayad. Or, pumunta ka sa mall, connect ka sa internet, nakasulat sa mall, free Wi-Fi. Tapos, makikita mo yung signal ng Wi-Fi, ang lakas, napakataas. Pero, pag binubuksan mo yung internet, parang wala. Bakit? Kasi wala talagang internet connection. Malakas lang yung signal, pero wala namang laman. Mga kapatid, medyo nakakatawa kasi minsan, in our spiritual life, we are like that. We want to connect with God. Yes or yes? Yes. And so what we do? What do? We connect with God and we do all the rules that are necessary. Nagsisimba ka tuwing linggo, nagro-rosaryo ka araw-araw, nagbabasa ka ng Bible araw-araw. Meron ba sa inyo nagbabasa ng Bible araw-araw? Nako, meron. Oy. Thank you. Meron. O kaya, talagang lumuluhod ka sa Quiapo para makuha mo yung dasal mo. Mga kapatid, all of these are good. All of these are nice. Pero minsan,
ginagawa mo na nga ang lahat ng yan, pero bakit ganun? Parang hindi ka pa rin konektado kay Lord. Or, bakit ganun? Parang ang sungit-sungit mo pa rin. Parang ang sama pa rin ng loob mo. Parang ang dali-dali mo pa rin mainis. Because we are like those in the cellphone, akala natin konektado tayo, pero sa totoo, wala tayong load sa puso. Walang laman at walang lalim yung koneksyon. Ganyan po yung nangyari sa mga Pariseyo. In our gospel, the Pharisees thought that they were connected with God. Because, bakit? Kasi ang dami nilang mga tradisyon at mga ginagawang mga batas. Again, rules and traditions are not bad. They are good. Pero anong problema sa mga Pariseyo sa ating ebanghelyo? Yung mga batas, yung mga tradisyon, ginagawa nilang sandata. They are weaponizing the rules. Sinabi nila kay Jesus, bakit yung mga disipulo mo? Di ba meron tayong batas na kailangan mong maghugas ng plato bago ka kumain? Totoo naman. Pero sa kanila, yung hugas nila, merong ritual, may dasal. Kailangan 5 times pa kanan, 5 times pa kaliwa. Kasi pag 4 times lang yan, nagkakasala ka na. Grabe. Yung ritual nila at yung tradisyon nila, ginagawa nila para manghuli ng iba. At kapag hindi mo ginawa yan, you are a sinner. Kailangan mong gumawa ng iba pa para babalik ka sa puso ng Diyos. Kaya naman anong ginawa ni Jesus? Pinagalitan ni Jesus yung mga religious leaders. Kasi sila yung may batas, pero ginagamit nila sa masama yung batas. Mga kapatid, hanggang ngayon ba, meron pang mga Pariseyo sa ating simbahan? Oh my gosh, marami pa. Marami sa atin, akala natin, sumusunod tayo sa Diyos kapag sumusunod tayo sa batas. May tama yun, pero kulang yun. Hindi tayo instantly makakasunod sa Diyos kung sumusunod lang tayo sa batas. Sa makatuwid, yung mga tao pangang sumusunod sa batas lamang, sila pa yung mga masusungit sa simbahan, sila pa yung, mali yan, hindi yan. Sila pa yung, kasi ang sinusunod lang nila ay yung batas. That is why the message for today is connect with God. That's number 1. How can we connect with God? Not only by rules, but by love. Balikan mo yung love story mo kasama ang Panginoon. Kasi baka mamaya, ikaw, akala mong sumusunod ka, nagsisimba ka tuwing linggo, nagdadasal ka ng rosaryo, hindi lang yan. Pumupunta ka pa ng iba't ibang simbahan, pumupunta ka ng Quiapo, pinupunasan mo yung Nazareno. Hindi lang yon, yung paa ng Nazareno. Hindi lang yon, dapat yung mapunasan mo yung hinlalaki ng paa ng Nazareno para masagot ng Diyos yung gusto mo. Di ba may ganun sa atin? O kaya may iba sa atin, nagsisimba ng simbang gabi, 9 days. Ito yung pagiging ritualistic natin, ha? Yung iba sa atin, nagsisimba, kailangan makumpleto ko yung 9 days. Kasi pag na-miss ko yung isa, hindi na sasagutin ng Diyos yung kahilingan ko. Wow! Tama ba yun? Ganun ba ang klase ng Diyos meron tayo? O, yung iba sa atin, pumupunta ng iba't ibang simbahan.
Pag magpapabless ka ng sasakyan, anong simbahan ang pupuntahan mo? Antipolo. Pag wala kang anak, wala kayong baby, at gusto nyo magka-baby, saan ka pupunta? Sa Obando. Nako, kapag mag-e-exam ka, at kailangan mong pumasa sa exam, saan ka pupunta? Sa St. Jude, sa Manila. Sandali. Ang tanong ko, iba-iba bang Diyos yung nandun sa iba-ibang simbahan na yun? Hindi. Bakit naniniwala tayo sa mga ganyang klaseng ritualidad? Sa mga ganong pagkakataon para tayong nagiging mga pariseyo. Pero sa totoo, ang Diyos maaabot natin basta merong pag-ibig sa ating puso. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang in love yung katabi mo? O mukhang napipilitan lang magsimba niyan? Nako! Hindi, joke lang. Kasi sana, kapag nagsisimba tayo, kapag gumagawa tayo ng mabuti, kapag tumutungo tayo sa Panginoon, hindi lang tayo nananatili sa ritual. Sana lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon. At paano natin, ano ang senyales na lumalalim ang relasyon natin sa Panginoon? Tanong niyo sa akin, ano? Lakas isa pa, tanong niyo sa akin, ano? Thank you. Ang senyales na lumalalim ang connection natin sa Panginoon, lumalalim din ang connection natin sa bawat isa. Connect with God, connect with others. Kamusta ka sa iyong pakikitungo sa iyong pamilya? Kamusta ka sa pakikitungo mo sa iyong asawa? Kamusta ka sa trabaho? Kamusta ka sa simbahan? Sana maganda at mabuting ugali ang meron tayo. Ang ganda ng responsorial psalm. Ang sabi dun sa salmong tugunan, the one who does justice will live in the presence of the Lord. Siya na gumagawa ng kabutihan sa kapwa, siya ang mapupunta sa Kanya ang kaharian ng Diyos. We all want to be connected to God. Let us go beyond the rituals, beyond the rules, and let us connect with one another with love. Gusto ko pong tapusin sa isang kwento. Meron pong mag-asawa. Ilan po sa dito yung may asawa? Taas ang kamay. Mga mag-asawa. Yan. Iba ayaw magtaas ng kamay. Itong kwentong ito ay tungkol sa mag-asawa. 20 years na silang kasal. 20 years. Alam niyo naman, kapag may asawa, di ba? Habang tumatagal, ay nako, lalong mahirap mahalin yung taong yan. Marami ng mga rules. Ikaw, kailangan umuwi ka ng ganito. Kailangan kainin mo to. Kailangan gawin mo yung gusto ko. Di ba? Mga asawa, di ba? Ganyan. Itong mag-asawang to, yung babae, medyo naiinis na dun sa asawa niyang lalaki. Kasi, madalas umuuwi ng gabi. Ano pa? Madalas, hindi siya kinakausap, hindi man siya nilalambing. Pag umuuwi, pagod na, tulog na agad. Ano pa? Hindi na sumusunod sa usapan. Tapos, late pa, nagbabayad ng mga bills. Talaga naman, itong asawang to, ang daming ginagawang mali. Isang araw, yung asawang babae, may napanood na video sa Facebook. Sabi dun sa video, kung gusto ninyo magkasundo ng asawa mo, umupo kayong dalawa, mag-usap kayo, kumuha kayo ng papel at ballpen, at isulat nyo sa papel, things that you do that I do not like.
Mga bagay na ginagawa mo na hindi ko nagugustuhan. Yan. Na-inspire si babae. Sabi niya, sige, gagawin ko to. So, hinintay niya yung asawa niya. Pag uwi ng asawa niya, good mood, di ba? Late, pero dyan, sige. Han! Sabi niya, honey, sweetheart, upo tayo. Halika dito, kakausapin kita. Binigyan niya ng papel. Alam mo, honey, 20 years na tayo mag-asawa. Malamang, meron ka nakikita sa akin na ayaw ko. Ayaw mo. No, sorry. Meron ka nakikita sa akin na ayaw mo. At meron din ako nakikita sa iyo na ayaw ko. Honey, ito yung papel at ballpen. Isulat natin things that you do that I do not like. Kamot ulo si lalaki. Sige na nga. So, papel. Sulat sila, sulat. Yung babae, sulat. Nung natapos, sige, sweetheart, sabi ng babae, ako na ang mauuna. So, kinuha niya yung papel niya. Binasa niya. Things that you do that I do not like. Number 1, lagi kang late umuwi. Number 2, hindi mo naman ako nilalambing. Hindi mo ako kinakausap. Number 3, hindi ka na sumusunod sa usapan. Number 4, hindi ka nagbabayad ng bills. Etc. Nung natapos na yung babae, ayan, sweetheart, tapos na ako. Ikaw naman, ano yung mga ayaw mong ginagawa ko? Kamot ng uli yung lalaki. Napapatingin siya sa papel niya. Tapos, inangat niya yung papel. Things that you do that I don't like, ang nakasulat, wala. I love you, I'm sorry. Tapos sabay yakap dun sa babae. Sabi ng babae, nakakainis ka naman. Yung inis na may halong kilig. Alam niyo yan? Alam niyo mga kapatid, sa pakikitungo natin sa Diyos, kung mahal natin ang isang tao, hindi natin tinitignan yung rules. Ginagawa lang natin ito. Minsan o madalas, sa pagmamahal natin sa Diyos, ang tinitignan natin, Lord, ginawa ko to ha, dapat gawin mo rin to. Lord, nagsimba ako 9 days, dapat sagutin mo yung kahilingan ko ha. Lord, mabait naman ako, bakit mo ginawa sa akin to? Ang tinitignan natin, yung batas. Nagiging pariseyo tayo. Pero ang nakakainis at nakakakilig, si Lord, pag tumitingin sa atin, iaangat niya yung papel, things that you do that I do not like. Ang sasabihin niya sa'yo, wala. Mahal na mahal ka niya. Alam niya, mapasaway ka. Alam niya, makulit ka. Alam niya, paminsan-minsan ka lang nagdadasal o nagsisimba. Pero hindi niya tinitignan yun. Kasi mahal ka niya. Ang tanong, ganun din ba ang lalim ng pagmamahal mo sa Kanya? Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Hindi mo tinitignan ang batas, hindi mo tinitignan yung pagkakamali namin. Pag kami ay lumalapit at humihingi ng tawad sa iyo, kami ay pinapatawad mo ng handang-handa. Nawa po, Panginoon, mahalin ka rin namin ng may kaparehong lalim at pagmamahal. At lalo't higit, mahalin namin ang bawat isa. Magpatawad kami sa bawat isa. Maging mapagmahal at matyaga kami sa bawat isa. Amen.